May dalawang bersyon ng ikaw sa mundo ngayon. Isa ang nanonood nito. Isa ang nasa loob ng isang cryogenic storage unit. Libu-libong kilometro ang layo. Pareho kayo ng mukha, pareho ng DNA, pareho ng mga alaala, hanggang sa sandaling kinuha ang sample. Pero isa lang ang may legal na pangalan. Isa lang ang may karapatan mabuhay. Ang isa ay itinuturing na ari-arian. At sa Pebrero 2026, buhay na siya. Pwede ka na magpagawa ng isang ikaw. Ang cloning ay hindi bagong konsepto. Noong 1996, sa Scotland, ipinanganak si Dolly the Sheep, ang unang mammal na na-clone mula sa isang adult cell. Hindi siya ginawa sa pamamagitan ng sperm at itlog. Kinuha ng mga siyentipiko ang nucleus mula sa isang cell sa udder ng isang 6-year-old sheep. Inilagay ito sa itlog ng ibang sheep na walang nucleus at binuhay gamit ang electric pulse. Si Dolly ay nabuhay ng 6.5 years lamang. Normal na sheep ay 10 to 12 years. Siya ay nagkaroon ng arthritis at lung disease ng maaga, isang senyalis na ang cloning ay may malalim na problema sa cellular aging. Mula noon, na-clone na ang daan-daang species, mga kambing, baboy, aso, pusa, kabayo, at unggoy. Noong 2018, sa China, ipinanganak sina Zhongjong at Huahua, ang unang cloned monkeys gamit ang Dolly method. Ngayong 2026, ang success rate ng mammalian cloning ay nasa 1 to 3% pa rin. Karamihan ng cloned embryos ay namamatay sa loob ng sinapupunan o ilang araw pagkatapos ipanganak. Pero ang therapeutic cloning, ang paggawa ng embryonic stem cells na 100% genetically identical sa pasyente, ay sobrang advanced na. Sa China at South Korea, ginagamit na ito para lumikha ng organs na hindi i-reject ng katawan. Ang proseso ay tinatawag na somatic cell nuclear transfer o SCNT. Una, kukunin ang isang ordinaryong cell mula sa balat o dugo mo. Aalisin ang nucleus nito, ang bahaging naglalaman ng buong DNA mo. Susunod, kukunin ang isang itlog mula sa isang donor. Aalisin ang nucleus ng itlog, ilalagay ang iyong nucleus sa loob. Gamit ang electric pulse or chemicals, ititrick ang itlog na magsimulang mag-divide na parang normal na fertilized egg. Sa 2026, maraming labang gumagamit na ng artificial womb technology, ectogenesis. Hindi na kailangan ng babae na magbuntis ng 9 na buwan. May machine na nagpo-provide ng nutrients, oxygen at hormones. Ang unang human clones ay hindi pa officially announced, ngunit may mga leaked internal documents at whistleblower accounts mula 2024 to 2025 na nagsasabi na may 3 to 7 full-term human clones na raw ang nabuo sa private facilities sa Asia at Middle East. Ang mga ito ay hindi para sa pamilya. Ang mga ito ay para sa biological insurance, spare organs, tissue banking, o posibleng full body replacement sa hinaharap. Ngayon pumapasok tayo sa pinakamadilim na bahagi. Ang isang cloned human ay magkakaroon ng lahat ng alaala mo hanggang sa sandaling kinuha ang DNA sample. Kaya niya ang lahat ng gusto mo, natatakot siya sa parehong bagay. Mahal niya ang parehong tao, pero wala siyang birth certificate. Wala siyang legal rights. Pwede siyang i-harvest ng organs ng walang anesthesia. Pwede siyang patayin ng walang kaso. Siya ang perpektong slave. Dahil ikaw siya, may mga leaked audio recordings na nagsasabi ng isang clone. I know I'm not the original. Pero bakit mas totoo ang nararamdaman ko kaysa sa kanya? Paano kung ang clone ang mas malusog, mas matalino, mas masaya kaysa sa original? Sino ngayon ang dapat mabuhay? Sa 2027, inaasahan ang unang commercial organ cloning service, $5 million kada set ng organs. Sa 2028, full body cloning ay magiging available sa ilang private clinics sa UAE, Singapore, at ilang unreported locations. Sa 2029, magsisimula ang memory upload trials, paglipat ng consciousness mula sa aging body patungo sa clone. Sa 2030, magsisimula ang legal battles. Sino ang may-ari ng clone? Ikaw ba o ang kumpanya na gumawa? At ang pinakamalalim na tanong, kapag normal na ang cloning, sino ang magiging original pa? Baka sa huli, ikaw ang magiging backup lang. May dalawang ikaw sa mundo ngayon. Isa ang nanonood nito, isa ang nakakulong sa isang tank. Buhay na ang kambal mo at balang araw, baka siya ang maging ikaw.